I-on na nga natin ang radar naman natin dahil dito bawal naman ang pa-cute kung hindi ka-honest. Sorry. So, hindi ka-honest. Sometimes. Naku, alamin nga natin paano malaman ang kasinungalingan nang hindi ginagamitan ng lie detector test dito sa Share Mo To. How to spot a liar and why do people do them? Sa mundo na punong-puno ng fake news at fake friends, paano mo nga ba malalaman kung nagsisinungaling ang isang tao? Bakit nga ba nagsisinungaling ang isang tao? Normal sa tao ang magsinungaling. Sabi ng research, karamihan sa atin nagsisinungaling kahit once a day. Pero bakit nga ba? Una, para protektahan ng sarili. Pangalawa, para makaiwas sa gulo. Pangatlo, para makakuha ng advantage. Pang-apat, para hindi masaktan ng ibang tao. Panglima, para magpasikat. Minsan harmless lang, white lie. Pero minsan, sobrang destructive. Kaya mahalagang marunong tayong kumilatis. Ayon kay Susan Carnicero, isang dating CIA officer with 20 years of experience in interviewing, interrogation, and polygraph examination, focused primarily on national security, employment, and criminal issues, ay sinasabing walang isang senyales na palatandaan ng pagsisinungaling. Pero may mga patterns na pwedeng batayan. Establish a behavioral baseline. Obserbahan kung paano sila kumilos. Kapag normal, walang pressure, yun ang baseline nila. Pangalawa, look for deviation. Kapag tinanong mo sila ng medyo threatening na tanong, tingnan kung biglang nagbabago ang kilos nila kumpara sa baseline. Ask open-ended questions. Ayaw ng mga sinungaling sa mga tanong na mahaba ang sagot. Mas gusto nila yes or no. Kaya mag-open-ended ka, mas mahirap magsinungaling kapag kailangan nilang magkwento. Spot evasiveness. Madalas umiwas ang sinungaling. Pwedeng ulitin nila ang tanong mo, magbigay ng sobrang daming detalye na di naman kailangan, o biglang palitan ang topic. Observe timing and pauses. Yung totoong tao, kadalasan dire-diretso ang sagot. Ang sinungaling, kailangan pa nilang mag-isip o may pauses kasi binubuo pa nila ang kwento. Listen to language. Pansinin kung gumagamit sila ng distancing words, halimbawa, that woman, imbes na nanay ko. Parang ayaw nilang i-connect ang sarili nila sa kasinungalingan. Consider all clusters of behavior. Hindi pwedeng isang clue lang. Dapat pattern. Kung paano siya magsalita, kumilos at mag-react. Hindi lahat ng pagsisinungaling masama. Know your limits lang. Ang importante ay marunong tayong magbantay. Kasi minsan, ang kasinungalingan pwedeng magligtas ng buhay. Tandaan, obserbahan ang baseline, bantayan ang deviation, magtanong at hanapin ng patterns. Trust but verify. Tama nga Oh. naman. Sabi, hindi lahat ng kasinungalingan ay masama. Siyempre, kunwari, nasa isang sitwasyon kang may nakatutok na sa'yo, magsisinungaling ka talaga, bakla. Totoo, magwa-white lie ka doon. Totoo yan. Oo, di ba? Kunyari, merong hinahanap sa'yo. Nasaan ang ginagawa? Nasaan ang cellphone mo? Sabihin mo, wala. Sabihin mo, Oh. wala po ko. Eh, dinaligtas ka pa. Di ba? Mm. Pero meron din namang nagsasabi kasi na whatever lie it is, whether it's a white lie or whatever, blue man yang, Mm. pagsisinungaling lang yan, a lie is still a lie. Totoo Sabi yan. nga nila, kapag nagnakaw ka ng 1,000,000 at nagnakaw ka ng piso, parehong pagnanakaw yon. Ay, oo. Mas mabigat lang yung isa siguro. Hindi Di ba? nagnakaw ka pa rin. Oo, So pag nagsinungaling ka, maliit man o hindi, pagsisinungaling pa rin yon. Pero katulad ng napanood natin, unless it will help someone's Someone. life, why not? Yeah. 'Di ba? Oo, pero sa akin kasi You don't do white lie. So parang kunwari, I do. Oo. Every time. kunwari sabihin sa'yo, nasan si Bea? May kasalanan siya sa amin. Kailangan namin siya patumbahin. Ah. Alam nga, hindi ako mag-white lie. Galit ako kay Miss Bea. Nandun po siya ngayon. Ano ba yung sa likod? Oo, pero Di ba? madali kasing, totoo din, kapag ang tao madaling malaman kung naglalay siya or hindi. Oo. Madali, obvious. Especially lalaki. Hindi naman sa pang pero especially lalaki, ang daling mahuli ng lalaki. Ay, totoo, may kakilala akong ganyan. Biruin mo lang siya ng very, very light, bigla siyang ngingiti. Tapos sasabihin, wala, gaganon siya. Wala. Kilala ko yan. Ah. Oo, lumabas nga kahapon yan eh. Sino? Secret. Hindi, totoo yan. Mas lalo na sa lalaki. Especially kapag kinonfront mo sila ng something na ginawa nila, hindi yan makakatingin at makakatingin sa eyes mo. Totoo. At Pero yun, sabi din nila, sa mata, Mm. kapag nagsisinungaling ang isang tao, pag sumasagot, hindi ko alam kung upper left or upper right
corner. Yeah. Yung mga mata nila habang sumasagot. Mm-mm. May psychology something doon Something eh. siya. Oo. Parang, kasi pag tumingin siya sa ganitong angulo, parang, oh, that person is not telling the truth. Totoo. Tapos Mm-mm. minsan, ewan ko lang sa mga babae kung sakit nila din. Yung tamang hinala, alam mong... Hindi naman pagsisinungaling yun. Hindi, parang ano lang, parang alam mong Oo. hindi, kahit may sinabi na siya sa'yo, pero pag hinala mo, nagsisinungaling siya. Tapos at the end of the day, malalaman mo, totoo nga yung Totoo. feeling mo. Pero totoo yun yung mga evasive, yung ang dami-daming sinasabi. Sinasabi mo na yung dapat na kanya, ngayon biglang lalaruin niya, iikot niya yung topic. Oo. Tapos iibahin niya, ibang angulo na naman yung Yeah. pag-uusapan. Ay, oo, sana pag-usapan din natin sa share ko to, share mo Mm. to yung yung tawag dito, pa-victim na ugali. At saka yung, may isa pa pa-victim at saka yung nagbe-blame. Oo, yung parang ikaw na nga yung may kasalanan. Ginagaslight Tapos, mo yung isang tao? parang ikaw na nga yung may kasalanan, ang nangyayari, yung taong kausap mo ang may kasalanan. Parang ganon. Yung, ano kasing tawag mo doon? Ha? Gaslighting. gaslighting, Parang tama. ganon. Yung Kasi may may ano ka kakilala pa. akong ganon eh. Pa-victim na, gaslighter pa. Yun lang. Mm-mm. Buti na lang wala. Pag-usapan natin, ako nga ang gagawa ng AVP. Oo, sino kayo pa-flash mo doon? Ha? Sino yung pa-flash mo? Marami Bawal naman ang akong Canva. picture, ha? Marami. Nako, mga ka-MB!